Hello, good day. I'm Jobin J. Ganas. So today we're gonna talk about chapter 5, which is making decisions. So making decisions is nakapaloob na dito ang if and else if, which is ating papaliwanag or ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba natin magagamit ito sa mga statement natin and anong pinagkaiba ng dalawang ito. So, let's go. So, today, nito na tayo sa ating Java. So, ito lang ang ating nilagay. So, import that java.util scanner. Huwag nyo kakalimutan yung scanner kasi naglagay tayo dito ng ating scanner new. So, which is banda dito. Ayan, yan. Okay, so, yan, nandiyan na siya. Tapos, ang una nating nilagay is, okay, scanner, di ba? System out and wait niyan, scanner. So, mag-input tayo. So, ang una natin, if, dito tayo sa if. So, if na to is naglalaman ng, ang if ay isang statement lang ang kanyang laging binabasa. Okay? So, kung mag-if, grade equals to 75, greater than or equals to 75. So, ang ipiprint out niya is yung past. So, ito yung example. Ayan. So, halimbawa, ayan, pinapa-enter tayo. So, ilagay natin grade is 75. You passed. Okay. So, kung i-run natin ulit siya, run ulit natin. So, lagay naman natin is 90. So, dahil you pass pa din. So, dahil greater than siya sa 75, ang magiging labas talaga niya is you pass talaga. So, halimbawa, lagay naman natin is 72. Yan. So, walang mag-print out sa kanya kasi hindi naman niya na-reach yung statement na kanyang inahabol. Okay, so ganun lang yun. So, pwede pa tayo maglagay ng if. So, halimbawa is if grade is greater than 80. Yan, so greater than 80. So, magiging system that out that print natin is, so, lagyan natin is very good. Yan. Very good na lang. Semicolon. So, yung kakalimutan na lagyan semicolon, guys. So, sorry, very good pala. Yan. So, run natin. So, pag nilagay natin is 78, okay, you pass lang. Kasi, hindi naman niya naabot yung statement na 80. Hindi niya naabot yun. Okay. So, kung ang halimbawang inilagay naman natin is 85. Yan, 85. So, may kita mapapansin nyo, dalawa yung lumabas. You passed and very good. Which, kasi naabot niya yung dalawa. Kasi, kapag tapos, dato kasi nangyari sa if. So, if tatanungin niya uno yung statement doon, kung hindi niya na-reach yun, doon siya sa baba. Okay? Kung na-reach siya naman yun sa taas, ganun pa din. Babasahin niya lahat yan. Okay? So, yun yung if. So, yun yung if natin. Okay? So, tandaan lang po natin lagi guys na ang if po ay lagi lang po niyang binabasa na statement is always true lang po siya. Okay? So, next naman tayo sa ating if-else naman tayo. Ito, sa if-else naman, dito natin maano yung dalawang statement which is true or false na po yan. Kung hindi po niya na-reach yung statement na nilagay natin sa una, so, matik, dun na po siya agad sa pangalawa. If na-reach naman po niya yung una agad, hindi na po niya babasahin yung pangalawa. So, go. Dara po tayo sa ating example. Yan. And so guys, so nito na po tayo sa ating if else naman po tayo, okay? So, sorry, medyo maingay ulan. Dito naman po tayo is if else. So, ito po tinatawag natin na true or false na po siya, okay? So, if 75 greater than 75 or greater than equals 75 is kapag naabot niya na po yung condition na yan, hindi na po niya babasahin tong else. Okay, itong nasa baba na yan. Yan. So, kung hindi naman niya naabot
yung condition na hinahanap ni if, doon po, tsaka magbabasa yung system natin, babasahin niya doon si else. So, here's the example. So, halimbawa, nilagay natin is 85. So, dahil naabot niya yung greater than equals ng 75, lalabas is you passed. Okay? So, itry naman natin yung try naman natin is 71. So, lalabas dyan, you failed. Kasi hindi kasi niya naabot yung condition na hinahanap ni if na pinakauna. So, babasahin niya yung pangalawa. So, guys, tandaan nyo lagi, guys. So, dito nagkakamali po yung iba. Ito po yung syntax po natin. Kapag gumagamit po kayo ng if-else, hindi po kayo pwedeng maglagay po ng condition. Halimbawa, ganyan. Grade equals 70 tsaka magpapas. Hindi po pwedeng magganyan, okay? Hindi po kayo pwedeng maglagay po ng conditions kung gagamit po kayo ng if else. Okay, lagi lang pong ganyan. Lagi lang po siyang, wala po siyang condition, lagi lang pong ganyan. True or false lang po siya, yun po. Kung hindi po niya naabot yung statement 1 sa may grade na 75, kung hindi po niya naabot yung condition na yun, so babasahin niya na po yun sa baba. So, yun lang po yun. So, okay na guys. So, meron pa pala akong ituturo is yung if, else, if po ang ating next na topic. So, sa if, else, if po is pwede po tayong gumawa ng madamihang statement and conditions na once na ma-reach niya na yung kahit isa lang doon is hindi na po niya papansinin yung lahat. Okay, so hindi niyo po na-guess. Ito, papakita po yung example sa inyo. Okay guys, so lipat ko lang. Okay, dito na tayo sa ating if, else, if na ating condition and statement. Okay, so sa if, else, if is pwede kang maggawa ng madami ng condition like this. So, kung ang grade mo is greater or equal sa 95 or pataas, okay, excellent. Excellent ang niya ipiprint. So, kung ang grade mo naman is 85 pataas, very good. Kung 75 pataas, good. And kung wala dun sa nabanggit, ibig sabihin failed ka. Okay, so try natin para makita natin ang example. So, ganyan lang siya guys. Okay. Huwag nyo kakalimutan lagi guys yung semicolon ha. Kasi kailangan nun. Okay, so i-run natin. Yan. So, halimbawa, is ilagay natin na 99. Okay? Very good. So, guys, tandaan nyo guys, sa if, else, if, once na makuha nyo na yung condition na fit sa kanya or yung kailangan nyo ng condition is, hindi niya nababasahan yung lahat na nandun. Okay? So, halimbawa yan, nung una pa lang, nakuha niya, di ba? So, hindi niya nabinasa yung nasa baba. So, dahil dyan, itry naman natin yung sabihin natin 89. Okay, so lalagay excellent kasi, di ba? So, hindi niya nabasa yung unang condition sa taas na 95. So, bababa siya ngayon. Okay? Yun yung babasahin niya. And so, dahil nakita niya, dahil andun na, nakita niya yung condition na hinahanap niya. So, dahil yun na lumabas ng excellent. So, next tayo is try naman natin sa 75. 75 tayo. Ay, wait. Ay, mali pala ako dito, guys. Sorry. Wait. Ba't naka-less than kasi? Greater. Yan, okay. So, try naman natin si 95. So, excellent, okay. Then, next is, sabihin natin na 89. Yan, very good. Sorry, mali pala yung kanina. 89, dahil hindi niya na-meet yung kanina statement na sa excellent. So, bababa siya ngayon sa very good, okay. So, try naman natin sabihin natin 79. Good. So, dahil hindi niya nakita yung condition niya sa una, sa pangalawa, so sa pangatlo niya nakita, so dun lalabas yung dun siya magpi-print out na sasabihin niya. So, kung wala dun sa nabanggit sa lahat, so sabihin natin 73, wala naman tayong in 73, lalabas dun is you failed. Okay? So,
Yun, ganun lang siya kasimple. Lang po for today's video guys. Hope na may naintindihan po kayo and may nalaman po kayo sa akin. So sana po may natulong po ako sa konting kaalaman po ninyo. Okay, so if, else, if, and if, else, if na. Okay? So tandaan nyo po yung tatlong yan dahil makakatulong po sa inyo to sa future. Okay, so thank you po.